Halos lamunin ng daluyong ang mga bahay na ito sa Igmoto, Catanduanes. Halos abot na ang mga puno ng niyog dahil sa taas ng daluyong o storm surge na dala ng bagyong Uwan. Napasigaw na lang din sa takot ang mga residenteng ito sa Dinapigi, Isabela dahil sa malaking along halos umabot na sa kanilang pwesto. Masura na yung bakod! Diyos ko! Tama na! Ang hanging bridge na ito sa Camarines Sur, mistulang winasiwas na ng malakas na hangin. Sa Dipakulaw, Aurora, may kasabay na malakas na ulan ang hampas ng mga alon. 2 senior citizen ang muntik tangayin pero agad sila klolohan ng mga kapitbahay. Malakas na hangin naman ang kasabay ng ulan sa bayan ng Bani sa Pangasinan. Habang sa San Fernando, La Union, sumisipol ang malaipo-ipong lakas ng hangin. Pagputok ng liwanag, kita ang malawakang pinsalang iniwan ng bagyo. Gaya sa Dait, Camarines Norte, kung saan natuklap ang bubong ng ilang establishmento habang humahambalang sa kalsada ang mga nabuwal na puno. Wala ring liwanag na maaninag sa Hala-Hala, Rizal matapos pumutok ang transformer sa lugar. Sa lakas ng hangin, nilipad na ang bubong ng eskwelahang ito sa Kasiguran, Aurora. Sa lakas ng ulan, sa isang musoleo na tumuloy ang 3 pamilyang ito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija dahil puno na raw sa evacuation centers. Opo, yung kapatid ko nito, siya caretaker dito. Dito na po kami lumikas. Bahang sinabayan ng high tide naman ang iniinda ng mga taga-Kalumpit, Bulacan. Ay, lubog po, pati bahay. Hanggang saan po? Flooring. Hanggang saan? I mean kasi sobrang taas ng tambak namin. Inabot pa rin? Inabot pa rin. Dahil sa lagpas taong baha, gumamit ng mga galon ang mga residente sa Ilagan, Isabela bilang pampalutang habang tumatawid. Patay naman matapos matabunan ng lupa ang kambal na 5 taong gulang sa bayan ng Kayapa, Nueva Vizcaya. Ayon sa pulisya, natutulog ang mag-anak sa loob ng kanilang bahay nang matabunan sila ng landslide mula sa bundok. Sugatan ng isa pa nilang kapatid at mga magulang.